Hi guys! Welcome back to my channel. Kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to like and subscribe. Ngayon ay mag-unbox ulit tayo ng ating pinamili na sa Shopee. Of course. Tinulungan ako ng anak ko kasi hindi ko kaya kasi wala tayong tripod dyan. Meron naman akong tripod pero pangit yung tripod eh. Hindi kaya na mag-video ng ganyan. Kaya nagmamanual na lang tayong hawak-hawak na lang kahit magulo medyo. Ngayon naman ay mag-unbox tayo at the same time isi-share ko sa inyo ang mga tips din kung paano magiging healthy buntis. Okay? Let's start! So kung ikaw ay first trimester pa lang buntis and nalaman mo na buntis ka na, sa feeling mo buntis ka na, ay bumisita ka na kaagad sa iyong OBGYN or OB-GYN para mas maaalagaan ng tama and para mas malaman natin kung baby ba talaga ang tumubo sa ating mattress, diba? Di natin alam kasi merong mga ibang case din na mga babae akala nila buntis sila kasi hindi na sila dinatnan ng ilang buwan pero may mga underlying issues pala, may mga medical conditions pala sila, kaya mas mainam na pumunta tayo sa ating OB-GYN para ma-requestan na rin tayo ng mga vitamins na kailangan din natin as first trimester kasi hirap na hirap ang mga buntis dyan kapag ka first trimester kasi naglilihi pa, marami pang mga hindi gusto and maraming mga kinikrave, mga amoy na hindi gusto, diba? Kaya naman ay mas mabuting magpakonsulta kayo ng inyong mga OB-GYN and mainom nyo yung nireseta ng inyong OB-GYN na vitamins para healthy si baby sa iyong tummy. And also, kailangan din natin uminom ng maraming tubig kasi tubig is very important sa buntis. Kailangan hydrated tayo palagi, guys. Kasi yung mga buntis palaging ihi nang ihi ang buntis, kaya kailangan nating lagpasan yung pag-inom natin. Kunwari yung nakasanayan mong pag-inom ng tubig, sige, hanggang 8 baso lang. Gawin mo ng 10 baso kung ikaw naman ay healthy, di ba? And then, dapat matulog ka ng sakto sa oras. Kung kailangan mong matulog, kung gusto mo matulog, kasi gano'n naman talaga ang buntis, palaging inaantok. Kasi ganyan ako nung first trimester ako, palagi akong inaantok. Kaya matulog ka lang hanggat gusto mo. Pero wag naman sana yung palagi ka na lang nakahiga. Kailangan mo parang magkilos-kilos, girl. Okay? Para exercise na rin kahit papano. Pero kung ikaw ay depende talaga yun. Kaya mas magandang magpa-OB-GYN ka muna para malaman kung ikaw ba ay maselan bang pagbubuntis mo or hindi. Kasi kung hindi ka maselan ng iyong pagbubuntis ay okay lang na busy ka kahit first trimester mo pa lang. Kahit magwawalis, 'di ba? Kasi yung iba required bed rest talaga kasi iba-iba tayo magbuntis. Okay? Kailangan get enough rest, okay? And then kumain ng mga healthy food, healthy fruits. Dapat healthy fruits. Kung nag-crave ka ng mga katulad ng mga maaalat na pagkain, kung nag-crave ka ng mga ganyan, like maaalat or mga matatamis, okay lang yun. Pero wag lang yung sobra-sobra kasi dapat limitahan mo rin yung pagkain mo ng mga ganun. Kasi lalo na kapag alam mong sumusobra ka na sa pagkain, kasi inaaraw-araw mo na siya, palagi ka lang kumakain ng ganun, hindi yan tama kasi yung baby mo ang maapektuhan yan. Dapat healthy kayong dalawa ng baby. Dapat control pa rin sa pagkain. Dapat eat healthy foods. Hindi naman talaga natin madidiktahan ng buntis kasi maraming mga cravings ang ating pagkaganon. First trimester, talaga yun. Cravings malala talaga. Kailangan sundin muna ang ating craving. Pero guys, kapag alam nyo naman na hindi na nakakasama talaga yung mga craving nyo, kasi nag-crave kayo ng mga maaalat na pagkain, hindi yun maganda.
pag inaaraw-araw. Okay lang naman kung in moderation lang talaga. Lahat in moderation lang, okay? And don't forget to drink your vitamins. Vitamins ng buntis, lalo na yung folic acid, yung iron talaga guys. Pinaka-importante yun sa lahat. Kasi ako, kahit mura lang yung iron na binili ko, nung una talaga, kasi yun na lang yung over-the-counter na iron ko. Nung nalaman kong nabuntis ako sa pangalawa ko ngayon, na baby, so meron akong iron na stock. So, ininom ko yun. Yung mumurahin lang na iron, yung ferrous sulfate lang, yung 1 bottle, tapos 100 na siya, and then 100 plus lang yung presyo. Depende yan sa inyo kung ano yung hiyang nyo sa iron, kasi meron kasi yung iba nasusuka daw sila sa amoy ng iron, di ba? Kahit nasusuka kayo guys, dapat uminom talaga kayo ng iron, mahalaga yon, okay? Okay, sa second trimester naman tayo guys. Ang mainam talaga natin gawin sa second trimester natin, kung kaya na talaga natin, is dapat magiging physically active tayo. Hindi tayo panay tulog na lang. Kasi yung second trimester, kaya na natin kumikilos-kilos niyan kasi kadalasan yung ibang mga mommies is nakalampas na sila sa mga lihi moment. Kilos-kilos na kayo guys. Huwag kayong puro panay tulog, panay higa, panay upo, panay tayo. Hindi nakakabuti yun kay baby. Mas maganda na active tayo. And wag na wag kalimutan ang mag-vitamins pa rin. Hanggang sa mga anak na tayo, wag niyong kalimutan ang mag-vitamins. And wag niyong iisipin na dati nga, bla 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 bla, dati. Wag niyong iisipin ng dati, dahil hindi pareho ang panahon ngayon kaysa dati. Iba ang kinakain noon kaysa dati, kaysa noong panahon ng mga ninununo. Char. Di ba kasi nga sinasabi na matatanda ngayon, kami nga, wala nga kaming ganyan, wala nga kaming vitamins, wala kaming prenatal, wala nga kaming bla bla bla. Ang daming sinasabi, di ba? Ngayon, nagbago na yung generation, may prenatal na, mayroon ng vitamins ang buntis. Di ba mas maganda nga yun? Kasi mas maalagaan yung baby. Huwag natin ikumpara yung dati kaysa ngayon, kasi iba yung ngayon, iba ang lifestyle ng mga tao ngayon, iba na ang kinakain ng mga tao ngayon. Kaya iba na rin talaga. And so, kailangan yung uminom ng vitamins. Kung hindi naman kaya, is pwede naman kayong mangingi ng sa inyong barangay, kasi libre naman yan eh. Libre talaga yon. Kung meron kang pera, why not, di ba? Why not? Magpa-prenatal ka and uminom ka ng vitamins mo hanggang sa mga naka, okay? Yan ang mahalaga sa atin. Lalo na talaga, sa akin talaga yung folic acid, and then yung vitamin D, yung binibigay sa atin ng ating OB-GYN. Inumin natin yon, okay? And also, kahit na nakikilos-kilos ka na, kasi hindi ka na masyadong naglilihi, kayang-kaya mo na mga gawaing bahay. And ang kailangan mo na lang gawin dyan is mag-ingat ka na lang talaga, kasi yung second trimester is delikado din yun, kasi pwede tayong makunan nun kung hindi tayo nag-iingat. Baka ma-slide tayo o ano man mangyari, diba? Hindi natin alam. Kaya ang mga buntis ay magdahan-dahan sa kanilang mga kilos. Huwag kayong kikilos ng parang rush kayo. Dapat dahan-dahan, kalma lang. And also yung mental health natin, alagaan din natin. Huwag tayo iyak ng iyak. Wow, siya. Akala mo talaga. Yung buntis talaga very emotional. Alam naman natin yun, di ba? Normal naman talaga yun sa buntis, I think. Kasi nung nabuntis ako sa panganay ko, very emotional ako. Ngayon, hindi na masyado. Parang hindi ko alam, basta hindi ako masyadong emotional. Bihira na lang ako umiyak. Kasi nung panganay ko, panaiyak ako noon eh. Kaya pala paglabas, iyakin siguro. Kaya siguro naging iyakin yung panganay ko, kasi
palagi akong umiyak doon. Ngayon naman, hindi ako palagi, hindi naman sa hindi ako umiyak ha. Minsan emotional din talaga ako, pero hindi talaga siya as in palagi. So, I think it's a boy. Char. Di ko alam. Sa susunod na pa-ultrasound natin, malalaman natin ang gender. Punta naman tayo sa third trimester. Ako nasa third trimester na ako ngayon. So, ang mahalaga naman dito is dapat mag-exercise na tayo. Dahil galaw-galaw dahil. Mag-hike-hike. Briskly walking. Dapat ganun para handa na tayo sa panganganak natin. Hindi tayo masyadong mahirapan. Pero hindi naman talaga natin hawak ang ating kapalaran sa panganganak. No? Meron din naman talagang iba na kahit na anong ginagawa nila, exercise sila, hindi pa rin normal delivery, diba? So, ayun lang guys. Sana natatandaan yung mga sinasabi ko. It's based from my experience. Thank you so much for watching sa aking vlog today. See you in my next vlog. Bye!